Isang aktor na mahilig mag-isa nung kanyang kabataan. Mas pipiliin niyang magbasa ng aklat kaysa mag-good time kahit siya'y kilala na bilang magaling na aktor. Umabot ng halos 5 dekada ang kanyang pag-aartista. Halika at ating alamin ang ilan pang bahagi ng buhay ni Ronaldo Valdez dito lang sa Si Ronald James Dolaca Gibbs ay ipinanganak noong November 27, 1947 sa Tituan, Zamboanga City. Nakilala sa kanyang on-screen na pangalan na Ronaldo Valdez ay isang Pilipinong artista sa pelikula at telebisyon na ang karera ay umabot ng halos 5 dekada. Isang banyaga ang kanyang ama, Amerikano at mistisang Kastila ang kanyang ina. 5'8" ang taas ni Ronaldo. Mula sa pagkabata, kimi si Ronaldo. Hindi siya katulad ng ibang batang lalaki na haragan. Mas gusto niya ang naglalaro ng nag-iisa. Noon, ang paboritong laro niya ay magsirko sa buhanginan sa baybaying dagat sa kanilang bayan. Bago pa siya mag-artista, ang una niyang pangarap ay magiging sirkero. Sa Philippine Christian College nagtapos ng high school si Ronaldo. Ang paaralang ito ay isang protestante. Ngunit inamin ni Ronaldo na hindi siya panatiko sapagkat paminsan-minsan pumapasok siya sa simbahang Katoliko. Si Dolphy ang kanyang manunuklas. Teenager pa lamang siya noon. Kailanman ay hindi naglaro sa kanyang isipan na baka balang araw ay maging artista siya sa pelikula. Nakita siya ni Dolphy sa bahay ng kanyang tiya na kapitbahay nito. Natipuhan siya at parang wala sa sarili na sinubukan ni Ronnie ang alok ni Dolphy na mag-artista. Ronnie kasi ang kanyang palayaw. Ang unang pelikula ni Ronnie ay ang Rosang Tattoo. Ngunit nang mga panahong nagsimula si Ronnie sa landas na kanyang tinahak, halos nawalan siya ng ganang ipagpatuloy ang pag-aartista sapagkat naramdaman niyang tila di siya aasenso. Sapagkat 3 pangalan na ang nagagamit niya ay di pa rin siya mag-click ang 3 niyang pangalan, Ronaldo Romano, Raul Suarez at Ronnie Rios. Ngunit nang binyagan siya ni Dolphy ng Ronaldo Valdez ay naging maamo sa kanya ang kapalaran. Nagkasunod-sunod na ang kanyang nilabasan. Inalok siya ng iba't ibang samahan sa pelikula sapagkat nakikita ng mga producer at direktor na may talino si Ronnie sa acting at pagdi-deliver ng dialogue. Lamang sa kabila ng pagpapalaot ni Ronaldo sa pelikula, siya pa rin ang dating Ronnie na ang laging gusto ay katahimikan at pag-iisa. Kung wala siyang shooting, ang isa sa kaibahan niya sa ibang artista ay di siya nag-good time. Madali siyang matagpuan sa kanyang tahanan. Masarap pa sa kanya ang magbabasa ng mga aklat na karamihan ay hinihiram sa mga kakilala. Kung wala namang mabasa si Ronnie, nariyan ang kuliting tingin ang makina ng kanyang kotse. At ang isa pa sa pinagkakaabalahan niya sa loob ng kanilang bahay ay ang pagpapalakas ng katawan. Kaya maganda ang kanyang pangangatawan. Kompleto siya sa kagamitan ukol sa bodybuilding. Kailanman ay hindi siya napabalitang napaaway. Hindi siya matatawag na woman hater sapagkat isa sa mga weakness niya ang mga girls. Ang gusto niya ay yung mahaba ang buhok, maamo ang mukha at medyo mataba. Kung siya ay hindi paladalo sa mga parties ay sapagkat wala siyang hilig sa ingay at hindi rin siya marunong sumayaw. Ang tanging ingay na di niya maiiwasan ay kung nasa harap siya ng kamera at umarte. Hindi rin siya naninigarilyo o kaya ay umiinom ng kahit anong uri ng alak. Ganyan ang ugali ni Ronaldo Valdez. Likas siyang tahimik, mapag-isip. Ikinasal si Valdez kay Maria Fe Ilagan kung saan nagkaroon sila ng 2 anak.
sina Jano at Melissa na parehong artista. Sinimula ni Valdez ang kanyang naunang karera bilang isang leading man at kilala sa pagganap ng mga roles ng ama at mga antagonist sa parehong TV at pelikula. Unang ipinari si Ronaldo kay Susan Roses sa 1966 na pelikulang Pepe and Pilar. Ang kanyang unang major break ay dumating noong 1969 sa pelikulang The Mad Doctor of Blood Island, May Daga sa Labas ng Lungga, 1984. Kasunod na ginawa ni Valdez ang maraming pelikula noong 1970s kung saan siya ay nakakuha ng katanyagan sa pagganap ng mahalagang role bilang mayayamang ama. Nagpatuloy siya sa paglabas sa kanyang mga role noong 1990s at 2000. Ang isa sa hindi malilimutan niyang role sa TV dramas ay ang Mula sa Puso 1997 hanggang 1999, ang Munting Paraiso 1999 hanggang 2002 at Sa Dulo ng Walang Hanggan 2001 hanggang 2003 at ang romantic comedy movie Loves Kita, Okay Ka Lang 1998. Sa mga sumunod na henerasyon, nakilala siya sa pagbibida sa mga serye sa TV tulad ng Los Bastardos 2018 hanggang 2019 at Too Good to Be True 2022 at mga pelikulang gaya ng The Mistress 2012, All You Need Is Pag-ibig 2015. Nag-guest din siya ng ilang programa sa telebisyon gaya ng SOP Rules, Nuts Entertainment, Itbulaga, Kakasakaba sa Grade 5, Power of 10, All-Star K at Sunday All-Stars. Noong 2017, si Valdez ang napili ng KFC para maging unang Pilipino kernel. Noong 2022, sumailalim si Valdez sa operasyon para sa prostate cancer na maaaring isa sa dahilan ay nagkaroon siya ng depresyon. Namatay si Valdez sa edad na 76 noong December 17, 2023 sa Quezon City. Hindi na natin babanggitin dito ang dahilan ng kanyang pagpanaw alinsunod sa community guidelines ng YT. Nagluluksa ang buong industriya ng pelikula sa pagpanaw ng isang magaling na aktor tulad ni Ronaldo Valdez.